we care. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. Mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy Live yan. Okay. Si Ate May. May parang si Juma. Mas pwede mo. Hello. Hello. Ayan. Ay po. Ako yung constant mo. Yan po. Our year-end family retreat. At later on, after the devotional message, tayo ng group, family group discussion, mga questions po dito after the devotion. So, mag-gather po for our family. And then, afterward, i-share nyo yung mga natutunan natin. Ito. Then, after din yan, alam nyo na siguro kung saan mga lugar natin. Mga nanay, dati namin lugar, yung building. Saka dito, ang babayan. Malamig. At kami doon sa baba. At baka ako dito rin. Dahil lahat na siya. Anyway,
Doon tayo, sa buwan doon eh. Marami. Okay, so, aking pong inihanda ng message. Ay, second. And, kung mabasa niyo yung ating information no, sa ating GC, yan po yung ating theme, or tagline and theme. Tagline natin is one heart, one mind. Ang ating theme ay connect natin sa ating tagline. Love Jesus, love one another, love the lost. O sa sinagay ko doon, love Jesus, one another, and the lost. Kaya, start tayo sa isang kwento. Maliit ito, ano? Oo, kwento ito eh. Lumaki sa bahan, yung mga magulang, ganyan. Batang Sunday school, batang children's ministry. Pero pagdaan naman talaga sa isang bata na lumaki sila bagasaan atmosphere sa church, nakakinaman sila. Kung sila ay bagasaan na makapunta sa secular world, ay tendency talaga sila ay ma-influence. But I believe hindi sila totally may influence ng world. Kasi dahil sa word na invest, establish ang nila. Kasi may time talaga na shaping sa mga bata ang development. Kaya ito, pagdating na sa college, ay mga high schoolers pa dito, mga magka-college na, no? Kasi may circle yung mga scholarship grants ang ating mga agency or kaya sabi dito, ngunit pagdating na sa kolehiyo, napagkatunan mas madali ang makisalamuha sa mundong sekular. Kasi mga outcast yan. Kung hindi siya sanay sa loner or tawag sila niyan, introvert. Kaya manatiling buo, kaysa manatiling buo, kanya paano ba tayo sa harap ng so, naranasan niya mabigo sa resyon, pagtayo sa pamilya, tanong kung ano ang tunay na hulugan ng pagmamahal. Sa isang family retreat, sabi ng kanyang ina, hindi sapat na sabihin mong Kristiyano. Kailangan makita sa puso mo ang iisang layunin. Si Kristo ang kanyang pagmamahal para sa ito. So ito yung layunin ng Panginoon sa atin. Kaya yung unang topic natin ay love Jesus. Love Jesus. Kaya ang rin nito, hindi lamang paggunita ng pagkatapos ng taon, kundi pag-ibayin ang pagkakaisa ng puso at isipan sa pamilya, o pamilya natin, na naka-anchor, naka-anchor kay Jesus. At ipalaganan ang kanyang pag-ibig sa isa't isa sa mga hindi pa mananampalataya. So ito yung layunin ng Panginoon. Why we love Jesus? Because God, through Christ, loved all people. Though not all people will be saved. Ang part natin, gawin natin, na maritiglan ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya, ang pundasyon nito, ang pagkakaisa ay simple agreement lang. Kaisa tayo, dahil yan yung ating goal, nabigay sa atin ng Panginoon. Kundi, ito ay unity of the Spirit. Spirit because the Lord's Spirit, God's Spirit, na nakaugat sa buhay kay Kristo. Sa Ephesians 4, ay, self-will ko nga pala, nandun sa FB So, sa Ephesians 4, 1-3, pag tingnan niyo po yung chapter 4 ng Ephesians. It's all about the unity in Christ through His third body of Christ. Ang puso at isipan ng mga nung tayo naging isa dahil sa iisang sentro. At
yun mo, walang iba kundi si Kristo. Ang pagkaibig kay Jesus ay nagpapatibay sa pagmamahalan sa iba at sa pagbiti ng kaligtasan ng mga nawawalan. So nakita niyo siguro kung saan patungo yung ating devotion. Kung saan patungo ang ating devotion. Yung title of Jesus, parang nakipunta na tayo sa dulo. Di ba? Love one another, pag-iba tayo sa Panginoon, iibigan, and love the lost. Sa bawat devotion, lagi magkaugnay sila. Pero ang focus natin ngayon, yung unang parang punto, utos, love Jesus. And una, love Jesus. Ano yung love Jesus? The heart, or the one heart of worship. That's why we begin praying and worship, praise and worship. Kasi yan, design ka na sa atin. Titignan natin, babalikan natin kwento ng mga Israelita. Tutusin nila po sila tasakot, maaalipin ibang mga nasyon. Kundi lamang sila ay masuwayin. Dahil sila masuwayin, pero pinili, sige, hindi niyo matatamo ang ating nais. At ito ang nais ng Panginoon. Na siya isang pahihig at paglingkuran. Diba? Pero, pinalalit after 400 or less years from Egypt. The purpose going on the desert to the promised land to worship Him. And main purpose. Anyway, that's also God's purpose sa atin. One day, the big one line, sabi nga, we worship the Lord forever. Forever. Kaya natin, lahat ng ministries, pagdating sa langit, isa lang ang matitira ang magpapatuloy. Ang pagsamba sa Panginoon. Pagsamba. Wala na doon gospel sharing, wala na doon soul winning, wala na doon praise sinners. Lahat tayo, praise and worship team. Aawit tayo, magbubuhay tayo sa Panginoon. Walang hanggan. And as the Matthew 22:27, Jesus cried, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Kaya one heart and mind, worshiping the Lord. As I translate, one spirit and one mind, one heart. Another scripture text, John 15:9-11. And pag binasa niyo po ito, John 15 about fruitfulness, about the vine branches. As the Father loved me, so have I loved you. Abide in my love, you keep my commandment. If you keep my commandments, you will abide in my love, as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be you, and that your joy may be complete. Ito be full. Kung paano iniibig ako ng Ama, pero hindi naman iniibig kayo. Sino sasakal ito? Si Kristo. Maraming pang inspiration kayo narito. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. Kaya po, layunin ng Panginoon siya narito. Tuparin ang utos at layunin ng kanyang Ama. Ganti po tayo. Kaya sabi ng message natin last time, must be like little Christ, no? Not a deity, but in service. Like what Jesus did nung siya narito. At ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at ang sa iyon ay malubos sa inyong kagalakan. Nais talaga natin ang tunay na kagalakan nagmumula sa Panginoon. At di natin makukuha dito sa mundo nito. Sa Panginoon lang. Okay? Kaya diba, yung testimonies tayo na dito. Walang kaparis yung happiness
na nagmumula sa kanya na ikukumpara sa mga bagay dito sa lupa. Iba-ibang talaga. Kaya una, the call to wholehearted devotion. Wala lagyan ng ito animation. Anyway, sabi ng Panginoon, ibigay siya buong puso, kaluluwa, at isip. Sabi rin sa all aspects of our lives. Sa buong kabuuan natin, buuan ng buhay natin, walang ititira. Ang tawag sila yan, walang reservation. No reservation. Kaya namin ang awitin, I surrender all. No turning back. Theologically, ang pag-ibig kay Jesus ay hindi emotional naman. Hindi kasama emotion niya. Hindi doon, lamang. Lamang lang yan, walang mas high regards sa spiritual aspect ng ating buhay. Doon tayo nagkakaproblema. Kasi natatakpan ang tunay na dapat nating kalagayan spiritually. Ito ay isang act of obedience. Parang agreement. At submission sa kanyang lordship. Siya ang nagdas at ang hari ng buong buhay. Hindi bahagi lamang. Pwede po. At ayun din naman, hindi naman yan isang tulugan. Kaya it's a process. Sanctification process. Ang importante lamang po, sa buhay natin ito, sino ba ang kinikilalan natin? Diyos, Panginoon, at nagkasahan ng buhay. Sino ba ang priority natin sa buhay? Okay? Pangalawa, the fruit of abiding in Christ. Kaya yung John chapter 15, it's all about spiritual fruit. Kaya kung may pagsunod tayo sa Panginoon, mamumunga tayo. Hindi lang pamumunga, kundi sa lalapat. Sabi doon, ang nakapit, nakakunik sa puno o the vine, ang siyang mamumunga ng sagana. As it is with you growing of the vine. At tapos, yung pinuputol na hindi pa talaga nakapit, nakadilig lang, diba? Yun yung tinatabas, tinatanggal. Hindi tinatabas yung nakakapit pa yun. Tinatanggal talaga. Hinahawan. Kakanuan ka yung kasama sa puso eh. So yun hindi talaga manang pagkaya sa loob ng iglesia. Kaya mapapansin nyo, yung mga talaga na nawawala. Given na talaga. Given talaga yun. Kaya, walang discipleship. Yung mga taong gano'n, talagang mawawala. Pero may discipleship sa loob ng church. Kahit sila nakadit lang. Pero may panahon talaga. Kung sila tulungan ng Balang Espiritu, ng mga unawa, at talagang sila tinatang malikas ang Panginoon, maging nakakapit na sila sa buo. Kasi nakaunawaan niya. Sometimes siya ng problema. Sa una, emotion lang, na-encourage lang, natulak pa, na-encourage lang, pero hindi naman talaga naunawaan ang ibang din ng Kristo. That's why the church discipleship is so essential. That's why sabi ko, go and make disciples. Not converts, not believers, but disciples. Kasi hindi lahat ng believers ay ligtas. So sinabi ng Panginoon, believe. Pero may mga part ng Bible, mapatuloy na dapat maging disciple. So tanungin ang sarili, ano ang inuuna po sa aking buhay? Kaya ang priority talaga no? Kaya sa bago pumasok ng taong ito, huwag na kayong maniwala sa New Year's resolution. Hindi magagawa. Sinabi ko nakagabi pa yun. Ano lang yan? Perception na lang yan. Mahirap sundin yan. Maliban, yung nakatapos talaga ng pagsunod ng ating Diyos Kristo. Yan ang gawin natin gabay. Nandun na siya sa Israel, nandun na siya sa langit. Lagi ingat kayo sa atin. At mga dino, abalik siya. Huwag tayo kunin. Kaya panalangin ito ang problema. Siya ba ang sentro ng ating pamilya? Siya ba? O kahit masaya dito sa AJFC, lagi may family week. Dahil lagi basta. So feelings lang yun, emotion lang yun. Okay?
Huwag ganun. Dapat ang sentro ng ating pamilya ay si Kristo. Whatever circumstances that we might encounter sa buhay natin, sa buhay pamilya, diyan masusubok. Kung si Kristo talaga, ang Diyos talaga, ang Ibalas Kristo ang sa sentro ng ating pamilya. Okay? So, ito po, family group discussion. Magsama-sama po ang bawat pamilya. At sagutan po natin ito. Ano ang kahulugan ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Nakita niyo yung text. Yung unang, Matthew 20:7. Yung pangalawa po, yung John 15:9-11. Yan yung context na reference. Pangalawa, ano ang ibig sabihin na manatili sa pag-ibig ng Kristo? As understanding the text. So, para kayong Bible study niya. By the way, wala kayo, iisa lang, sabi natin kati, pumili lang po kayo kung saan yung gusto mag-join. Aba, kaya may pastoral yan, saka kaya nilo. Direct. Yung solo. Okay? So, pero pa, heart reflection, yan po ay matanong. Kaya mas may lang kayong, Girl Scout siguro kasi Jesus baby. May notebook, may ballpen. Kasi, usually, ito yung ginagawa natin, di ba? Family meeting. Ilan ba tayo, relax. Reflect din naman. Masundal naman daw ulit. What God has done. Paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nanatili kay Kristo? So, ang revelation yan, John 15. And last, yan, 7. Hanggang 7 questions. Family application of personal reflection. Ano po pwedeng pagbabago ang maaari natin gawin upang mas kunahin si Jesus sa ating tahanan? Kasi yung family ito ano ang nakakahadlang sa atin sa namanatili ni Kristo? Apart pa, ganun busy na sa buhay nito, trabaho, negosyo, so on. Number 1, kasalanan. And distraction, yung mga hadlang sa pananatili natin kay Kristo. And lastly, anong spiritual habit ang ating palalakasin bilang pamilya upang manatili kay Kristo? Spiritual habit. Okay? Spiritual habit. Base sa ating text. Base sa ating title. Love Jesus. Tapos ay sumunod. What's love Jesus? Ito with God. Our heart, one heart for worship. For worship. Kaya mamaya. Sige. Tipon-tipon. Mga pamilya. At mag-usap. Sagutan po ito. At afterwards, may ilang minuto. 15 minutes, kaya siguro. O 20 minutes. Then, yung leader niyo, mag-share sa rin sa gitna. Bye-bye. Alis ako. Bye-bye. Pwede kayo sa taas, pwede dito. Huwag pa sa taas, huwag yun. Hanggang third floor yan. Dito kayo. Diyan ba tayo, Mol? O, yan po yung tanong. Picturean nyo kaya? Para sira ko to, para malokot eh. Picturean nyo po. Picturean mo. Naka-FB live pa rin to. Oo, kasi naka-FB ng hotspot. Next.
Next. Okay, next. Oh, natatak pa yun. Next. Okay na po? Next one. Next. Ayun na rin. Last na yan. Ayun, Ben. Ang dalawang. Ewan ko. Yes, yan na lang sa TV. Hello? Yung mga nasa taas po, alam niyo yung tanong? Alam niyo na? Ah, Okay. oh, i-close ko na para ma... Yan lang po yung chance. Oh, Sino kasulat? Ang meron ako, okay. Hindi, asa yung charger ko? Smart TV yan. Go back yun. Gala natin. Walang Bluetooth pa? Meron yan. Ay, pa-connect. Kamukas na yan. Vlogger yan. Vlogger siya. FB Live to. Kaya po ako dito. Ayan po ang Adan family. Ayun ang Go family. Meron pa dito. Last pa tayo. Ah, wala na dito. Balik-balik ang ikot. Ikot lang. One, two, seven. Ba, kanino ba to? Extra
Assign ka lang. Kailang wala. Ayaw.
Hindi kayo. That's Monday. That's ano, sige. Mukhang tapos na kayo dyan, Pas. Tapos na kayo dyan. Diba? Maraming sa'yo rin. Balik tayo. Mami, tapos na. Nagkakabi na. Tapos na. Dapat. Kayo dyan sa taas. Dapat. Lalo naman, ha? Natakit. Serious. Hello.
Family devotion. Prayer. Si ate mo pala. No? Ano ba tayo? Six? Dapat na. Ano sa kaya? Pay namin gabi. Sakto, lunch na tayo. Learn na ito. Lunch na. Announcement pa pala. Senti. Mamahal dito ng paniya. Kailangan pa rin niya talaga. Kailangan niya lang experience. Baba na po kayo. Bakit tapos na kayo yan? Kami tapos na dito. Baka natulog na kayo dyan, ha? Tapos na yung mga dahoya. Yan, siya pa. Sa ulit lang ba? Sulit tapos na kami, ayaw na namin simula eh. Yabong ang speaker. Mga libre. Tapos na, di ba? Okay, na tayo ng Liabres family. Wala ng kailang mama. Speak ulit. Okay. Si-share na po. Na family. Punta na po kayo dito.
Baka mahulog kayo. Oo. Gusto nyo, moral support. Sa harap din kayo. Oo. Ayan na, bumawa po ang Goho family. Parang pinagawa yung ilaw? Na-off mo yung ilaw? In-off mo? Naano sa ilaw? Siya, dilim eh. Oo, buksan niya. Buksan mo, Bet. Ayun yata, Oo, wala naman mata ko. Asan ba? Doon ba? Okay. Yun, liwanag, tayo na sa stage. Ayan. Ayan, may background pa kayo kasi baka mas maganda pag umiiyak daw may background. Sagot. Share nyo lang. Number 1. Number 1 po. Anong halaga ng puso ko? Ayun. Bali sa Matthew 22:37, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip." Ibig sabihin po nito, dapat natin samahin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Gawin natin ito na may pag-ibig sa Kanya lamang at isagawa natin ito kahit pa sa panahon ng pagsubok ng ating buhay. Number 2, ano ang ibig sabihin ng manatili sa pag-ibig ni Kristo? Ibig sabihin po, hindi handa ang hardship sa buhay. We might encounter hardship o pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, but we must remember that He, our God, will never let us, hindi na tayo iiwan, kaya dapat galintin tayo sa Kanya. Number 3, ano mga bagay na madalas kumukuha ng buong puso o oras natin kaysa kayo? Bagay sa number 3 po is ang trabaho. Kasi kaya natin nasabi na ito talaga yung nagiging dahilan kung bakit minsan na mas nagiging priority natin is kailangan talaga natin magtrabaho, di ba? Tapos yung iba naman is sa pag-aaral. Ako sa pag-aaral, ayun, makatotoo ko. Kasi academic achiever din kasi. Tapos mahirap kapag ka-umabsent ka. Tapos kapag ka mayroong performance task, kailangan mong umattend. Which is, ang hirap na, lalo na kapag ka, may practice sa ministry. Tapos yung Nakaka-guilt yun. Kasi ginagawa ko to dahil Pindot? mahal ko yung Diyos. Kasi kapag nagugulang ka, alam sa sarili mo na Nawala? masasaktan yung Panginoon kapag kami hindi ka na gawa na iniatay sa'yo. Kaya mahirap yun para sa akin na estudyante. at may pangarap din, gano'n. Pero ayun nga, dapat hindi rin tayo mangamba sa mangyayari pa sa future kasi naialam na yun ang Diyos eh. Parang naiplano na ng Panginoon. Pero syempre, nangangarap din ako and gusto ko rin na makatulong sa pamilya ko. Pag nakapagtapos ako, kaya isa rin yun sa nakikita ko na dahilan kaya minsan di ako nakaka-attend sa church kapag meron mga practice or prayer meeting, lalo na kapag may pasok. Yun yung pag-aaral. Isa pa po yung yung makamundong gawain. Isa, di ba,
minsan mas ano natin na, may gawain sa church, tapos may nag-invite. Parang mas minsan, parang may narinig lang doon dahil ganun. May gawain sa church, hindi naka-attend kasi dahil in-invite ng kaibigan. Kumbaga, minsan parang hindi natin nagiging priority talaga sa church. Minsan, pa rin tayo sa part na hinahanap pa rin natin yung mga makamundong gawain na which is minsan talaga inisip natin na gusto ko muna mag-enjoy para pagkaani mo nakakalungkot kasi mas na-enjoy sila sa gawain sa labas kaysa sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos number 4 po is Paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nananatili kay Kristo? O panandalian lamang ang ating pananampalataya? bali number 4 is time management. Tulad ko po, naranasan ko magtrabaho. Pero ang ano ko po is, maka-attend pa rin sa gawain sa Panginoon kahit na nagtatrabaho. Tapos, yung mga gawain sa paghiling ko sa kanya, commitment, kumbaga, nagyan ko ng po yun na kahit nagtatrabaho ako, kailangan may oras ako sa kanya. Tapos, humbleness din po. Tapos, number 5 is, Ano po konkretong pagbabago ang maaari natin gawin upang mas unahin si Jesus sa ating tahanan? number 5 is pagkakaroon ng schedule sa family devotion, magbuo ng spiritual discipline at pagiging magandang ehemplo sa bawat isa. Kung ano ang puno, dapat ganun din ang bunga. Wow! Number 6 po. Mamaya same lang. Ano ang nakakahanap sa Hindi, atin may kanya-kanya tayo. na manatili kay Kristo? Minsan po, discouragement o pagbaba ng tingin sa sarili. At tulad ko po, minsan pinaglilit na ako mag-music. Pero dahil parang hinahirapan talaga ako sa pag-a-adlib. Tapos feeling ko hindi po maganda yung boses ko. Tapos yung mga anak ko minsan kanya, ba't mo kumakanta ka? Parang ang galit. Pero parang yung naging boses na parang, ibig na, Okay lang yan, sa una lang yan. Yung ko parang nahiya. Ilaw kasi yun. Ayun, binubulin nyo yung mama nyo, ha? Hindi lang sex hormones na yun. Hindi. Sa una lang yan. Number 7 po. Sa una lang yan. Ano ang spiritual habit ng ating kalakasan bilang pamilya o pananatili kay Kristo? Bali number 7 po is, parang medyo na po kasi kami sa family devotion. Medyo matagal, hindi po medyo parang, matagal na po kami hindi nakakapag-family devotion at saka family discouragement sa pag-invite sa mga kapamilya ko po sa church para makapag-isita. Yun lang po. Amen! Palakpakan natin ang pamilya Yabres! Okay, next. Who's next? Family? Yabres. Go, family! Roland or Raymond? The biblical family. The biblical family. Adan family. Backup lang. Kasi nasabi na ni Miss Baby rin yung ibang Same. yung ibang sagot na lang yung Oh, yeah. Mga tipid sa oras. Ako di tayo hapon eh. Di, share lang. Ano na sulat niya dyan? Huwag na tanong, sagot na lang. Partner. May hawak ng tanong, may hawak ng sagot. Sige, tatanungin ko na. Dalawang mic, sis. Kaya dalawang mic. Yan. Ayan. Unang tanong, ano ang kahulugan ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip? Ano ang sinasabi nito tungkol sa uri ng pagsamba na nais ng Diyos? Tulong nung nabanggit is isa lang yung hinihingi sa atin ng Panginoon na maging tugon natin
Diba? Sa ibinigay niyang libreng kaligtasan. Hindi niya hiningi yung mga bagay na sa tingin natin is kailangan natin i-provide, but napaka-genuine ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hinihingi niya lang is yung genuine heart of worship sa atin. Wholeheartedly na pagsamba. Kasi sa sobrang ng ating mundo, maraming naghahanap ng mga solusyon sa mga bagay na hindi naman saklaw. Pero ang Diyos, na isang lang, yung kagustuhan niya sa atin. Hindi siya nag-aangat ng anong bagay na kakaya natin. Ang gusto lamang niya, yung genuine, yung puso natin, kung paano ibibigay natin sa Panginoong Diyos yung buong puso pagsasama. So, minsan nga, matatanong natin dito sa reflections questions, tunay ba o buong puso ba tayo nakikipagsama? Nang tinanong mo yung mga anak ko, marami silang tanong. Mahalagang na paalala yung genuine na pagsamba na hinihingi sa atin ang Panginoon. Number 2, ano ang ibig sabihin ng manatili sa pag-ibig ni Kristo? Magandang tanong yan. Nasagot pa kanina yan. Yes. Nandito, yung patuloy na pag-ibig na nagpapasakop sa Kanya. Yung hindi ka lumalayo, although minsan yung pag-ibig na akala mo nakakasakal, na akala mo parang iba sa kagustuhan ng tao. Kasi nga, ibang pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon. Minsan hindi natin masusukat ng ating isip kung paano pag-ibig niya ay kumikilos sa atin. Akala natin, minsan, nahihirapan tayo sa isang bagay. But, kung mananatili tayo sa Kanya, wholeheartedly magtitiwala tayo sa Kanya. Yung pag-ibig na ninanais na manatili tayo sa Kanyang presensya, makakatulong yun kung paano ma-develop yung puso natin sa Kanya. Kaya, dapat tayong manatili sa Kanyang presensya. Huwag tayong lumaki. Number 3, ano ang mga bagay na madalas kumukuha ng buong puso o oras natin kaysa sa Diyos? Ito, yung mga anak ko tinanong ko, sabi nila, kaibigan, especially laro, yung oras na nakakapukaw sa atensyon. But, yung ibang pang, natin, pansariling interes, sa trabaho na nakakapukaw o nakakapag-limit sa kung ninanais ng Diyos. Yung mga bagay na minsan nakaka-apekto kung paano. Number 4, paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nananatili kay Kristo o panandalian lamang ang ating pananampalataya? So paano natin nagpapatuloy na sa paglilingkod sa Panginoon. Lumalago tayo sa ating pananampalataya at nagbubunga yung pananampalataya yun sa atin. Nagkakaroon tayo ng peace, love, and joy sa atin. At tayo rin mismo, kung tayo mayroong quiet time sa ating Panginoon, marirealize natin kung paano yung pagkilos niya nasa sa atin. Makikita natin na parang dati nakikita ko yung ginagawa ng kamalian. Nung nasa akin ang Panginoon, nabago na pala ako. At sa ganang pamamaraan, nakikita natin yung paglago sa atin. At yung pagsunod kung mananatili tayo sa ating pag-ibig, ay sinusunod natin yung kanyang mga utos. At yung mga bagay na makamundo nababawasan. So, nai-eliminate na sa atin. Nagbabago yung priorities na ginagawa natin. At yung higit sa lahat, yung pag-aalala. Number 1 kasi, rin yung aspect sa atin. Bakit tayo nawawala sa pag-ibig ng Diyos, yung pag-aalala natin. Trabaho tayo ng trabaho, mag-aalala tayo sa mga bagay na o yung kakainin natin, o
o kaya nagiging buhay. Kung paano natin nagiging priority yung kinabukasan natin, di ba dapat priority na natin yung mangyayari sa atin beyond this life. Kung kumbaga sa insurance, insured tayo sa mundong to, kung mamatay man tayo, but yung assurance naman natin after our life, assured ba tayo sa ganun? So, yung pagbabago, dapat nakikita natin yun na we must know we are assured na kung mawala man tayo in the presence ni Lord tayo mapupunta. Number 5, anong konkretong pagbabago ang maaari nating gawin upang mas unahin si Jesus sa ating tahanan? Ang sabi ni sagot eh, 1 to 6:33. Sige first. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halagaan ninyo ang ariyan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. So, parang encouragement yun na kung tayo yung pinangihina ng loob, maging natin kailangan hanapin natin yung presensya ng Diyos sa sitwasyon natin. So, kahit mahirap, yung pinagdadaanan natin, unahin natin po yung Diyos. Then, yung assurance o yung panatagan natin na inuna natin siya, yung mga bagay na pinagdadaanan natin na hindi mangyari. At rin yung magiging kalakasan natin. Nalalaman natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi minsan, baka nahiya tayo lumapit sa Panginoon. Kasi hindi natin siya lubos na nakikilala, hindi tayo lubos na natitiwala sa Kanya. Kaya hindi natin inuuna yung simple first. Dapat alalahanin hindi natin yung katangian ng Diyos. Siya may likha ng langit at lupa. Kung may isip mo, ano bang kayang hindi ibigay sa'yo ng Diyos kung Kanyang lolobin? Kailangan natin unahin talaga sa loob ng Panginoong Diyos. Number 6, ano ang nakakahadlang sa ating mga napili kay Kristo? Ano ang nakakahadlang sa atin na manatili kay Kristo? Yun, yung pagod, yung regardless ng katawan, distractions. Kasi minsan, maglalaan ka ng oras, tapos pag may nawaglit ka, nawawala yung focus ko. Number 7, anong spiritual habit ang ating palalakasin bilang pamilya upang manatili kay Kristo? Sabi is, prayer and family devotion. Although prayer kami, kanya-kanya rin. And nire-remind ko lang rin sila na mag-pray sa gabi, tapos magpasalamat sa umaga, tapos nakikita mo naman yung prayer na ginagawa namin sa gabi. Pero ngayon, ngayon nakikita namin, mas kailangan namin bigyan ng pansin sa pamilya. Ang sa gano'n, ma-feel namin yung talagang pagsuko sa Panginoon at yung mga bagay na nagiging distraction sa amin na kailangan gawin ng plano na sa gano'n makamit namin o masundan namin yung kalooban ng Diyos sa amin. At yun lamang po. Okay, palakon na rin ang Adan family. Oh, yan na, oh. The joy family is the joy to serve the Lord. Oh, wala si ate. Ay, Mike ka naman. Ano ang kahulugan ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip sa Matthew 22:37? At ano ang sinasabi nito tungkol sa uri ng pagsamba na nais ng When we worship, we must focus our everything to the Lord. We can say that we are worshiping the Lord in our heart when our mind is elsewhere. Ibig sabihin po, parang inaano ng Panginoon, ang gusto na pagsamba ng Panginoon is kung saan nakapokus talaga tayo sa Kanya at hindi yung
panglabas lang o yung mismong presensya lang natin physically sa church or sa kung saan man, but also yung, syempre, sa puso naman tumitingin ng ating Panginoon. Number 2. Anong ibig sabihin na manatili sa pag-ibig ni Kristo? Kung pinapalang mo lang ako, ano ibig sabihin na manatili sa pag-ibig ng Panginoon? Ang sagot niya kasi, to anchor everything in Him, especially your dreams, jobs, and study. Kasi if we dream apart from the Lord, we will do everything just to get to that dream, kahit ang kapalit pa noon ay ang pagtalikod sa utos ng Panginoon. Number 2. Ano ang mga bagay na madalas kumuha ng buong puso, oras natin kaysa sa Diyos? Sagot ko ni Eunice. Mga makamundong gawain o worldly desires niya ng school at schoolwork, kapag mahirap i-manage ang time. Number 4. Paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nanatili kay Kristo o panandalian lamang ang ating pananampalataya? Ang sagot namin sa number 4, ang pananatili sa presensya ng Panginoon ay isang commitment. Personally, I would know that I am choosing to stay in the presence of the Lord when even during hard times, it is Him who I seek. Also, kahit mayroong mga trials or problem, I don't give up the work He entrusted in me. And I don't neglect my responsibility on Him as His child. Hindi, porque may nararamdaman akong problema or malungkot ako, hindi ko na siya imi-meet at the end of the day, my prayer and also in my personal devotion. Number 5. Anong konkretong pagbabago ang maaari natin gawin upang mas unahin si Jesus sa ating tahanan? Sa bahay kasi namin, hindi kami kumakain ng sabay-sabay. So, ang naisip namin first step ay kumain ng sabay-sabay to make time, especially during meals. And in that way, magpipray kami bago kumain. Galing. Galing ko! Ano ang nakakahadlang sa atin na mananatili kay Kristo, pagod, kasalanan, at distraction? Sagot namin ay distraction. Especially kasi mga young adult kami or yung mga nadidistract kami kapag nakikita namin, mas lumalamang to sa choice nila. I mean, kapag parang naaabot nila yung dreams nila compared sa amin. Even though, syempre, God is a perfect time. Pero nadidistract kami, kaya yun yung nagiging hadlang. Hadlang ba? Ayun nagiging cause. Pero hindi naman kami na-distract ng sobra-sobra kasi nandito pa ako. Anong spiritual habit ang ating palalakasin bilang pamilya upang manatili kay Kristo? Ayun nga, kaya yung sinabi ko, sisimulan namin during meals ang prayer. So, ang spiritual habit na sisimulan talaga namin or ipapractice sa aming buong pamilya ay unang-unang prayer. Ayun lang po. Hoy, palakpakan natin ang The Joya. Meron pa? The Joya to serve the Lord, family. Who's next? Okay, Pastor Amir. Team. Nasagot na po yung 1-7. Nag-release na kami. Yung pong kasi yung tipo, ano daw ang pinakamahalagang utos, sabi, kasi during the Old Testament times, merong mga more than 600 na utos na kailangan sundin ng mga Israelite para makalapit sila sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, isa lang ang utos na binibigay ko sa inyo, yun ay ibigin ninyo ang inyong Diyos na buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Ano ibig sabihin natin? Question? No. The Great Commandments. Ang galing. Hindi niyo ba sinara? Go na. Alam naman po natin na yung buong pagkatao natin yung mahal mo yung anak mo, lagi mo nasa isip, gusto mo laging kausap, di ba? Ganun po yung pag-ibig natin
para sa akin hindi mo aalisin sa isipan mo, sa puso mo, kakambal mo na ng buhay mo yung pag-ibig mo sa Diyos. At maraming hadlang na pwedeng umagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, usually, sabi ni Ate Vivian, problema sa pamilya, minsan nawawala kasi may maraming problema. Kadalasan, kasalanan, ayaw bitawan yung kasalanan. Kaya, lalayo muna sa Panginoon, di ba? Yun yung mga nagiging hadlang eh. Pero paano muna sabi na ikaw ay tuloy na nanatili kay Kristo? Sa kabila ng mga maraming pagsubok sa buhay, sige ate, amen. Sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay, kailangan pa rin natin manatili sa Panginoon. Ang Panginoon lamang po, ang panin natin sandigan, ang panin natin pag-asa. Kung ano mga pagsubok na lumadating, huwag tayong susuko. Yun lang po. Amen. Maraming salamat po. Yun na? Yun po. Diba? Diba? Andun na lahat yung message eh. May lakad sila, may lakad eh. Kaya... Gugutom na kami. Gugutom. Oh, next! Go, 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 ho! Go, 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 ho! Okay. Okay, tapos na. Ay, hindi pa. Very challenging. Ano nyo lang, straight to the point, straight to the point. Buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kung anong sagot nyo dyan, basahin nyo na lang. Sila dito bilang Kristiyano na may pagkakilala sa Panginoon, mabuting balita para sa bawat isa na nakarinig. Nakarinig na, tulad natin na ito na nakarinig. Ito ay kautusan na may pagsunod at paggawa. Siyempre, narinig natin, kaya tayo susunod, diba? Kaya tayo gumagawa dahil may kautusan. Yan. At paggawa, hindi napipilitan sa sarili lamang, kundi pagtitiis at pagsusumikap, hindi sa sariling gawa, kundi para sa Panginoon para sa Panginoon na pagsunod. Siyempre, lahat tayo nahihirapan kasi, sabi nga, aray, ang sakit ng katawang lupa ko. Ay, ito. Lupa natin, di ba? Kasi nga, katawang lupa natin, talaga nakapagod eh. Nakapagod mag-isip, pagtrabaho, pag-isip sa umaga, uulit-ulit tayo, dating routine, di ba? Kaya, siyempre, sumusunod tayo, hindi lamang sa sarili nating kakayahan kasi yung sarili lang nating kakayahan, aray ko po. Kaya, masakit. Siyempre, hindi tayo nakakata kasi handa tayo sumunod sa Panginoon kaya natin ginagawa. Yan. Okay, number 2. Number 2 pa lang, ha? Kala ko number 7 na. Anong ibig sabihin? Ang pag-ibig na dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay pinag-isahin ni Kristo Jesus sa isang layunin, makalangit, hindi pa mode sa worldly love. Yan. Sa pag-ibig natin dito sa mundo, sa bawat isa sa atin, sa kapwa natin din, siyempre Kristiyano pero hindi ganun ka mananampalataya, hindi nakakilala kay God, lumalayo, kay share natin, lumalayo. So ngayon, mahal pa rin natin siya kasi nga, ginagawa natin to dahil sa pag-ibig natin, hindi sarili lang natin, kundi sa sentro natin ay ang Panginoon sa Kristo. Okay, next. Mabuhay si Pastor na. Last na kaya. Hindi, kung ano yung nakalagay dyan, yun na lang. Oras natin kayo. Ano yung naisulat nyo? Ano ang madalas na kumukuha ng oras natin, puso natin kaysa sa Diyos. Siyempre, ay sa experience ko at yung mga siyempre, karaniwan na lang din to sa atin at paulit-ulit na lang din, di ba? Tulad na sinabi sister, yun lang din nasabihin ko. Trabaho, yan. Siyempre, sakit ng katawan, aray ko po ulit. Tulad yun yan. Siyempre, yung mindset din natin, minsan nawawala talaga, no? Kasi, ibig sabihin na nawawala, talagang sinusubok yung pagsisikap natin kung paano natin labanan spiritually
Spiritually kasi physically. Yan, di ba? Magkaiba eh, pero sa isang katawan lang, isang layunin. Pero katulad natin na nakakilala at malalim na ang ibig sabihin, ganun ang gagawin natin, di ba? Kahit anong mangyari, kaya masaya minsan, yung mga anak natin, okay yung wala pong mga anak, yung mga anak. Yan, nagkakaisa sa ganun. Ang pinuwang oras lang natin ay yun lang naman din ulit. Di ba? Yun lang din, isa lang. So ngayon, Next. 4. Panandalian lamang ang ating pananampalataya. Yan. Nananatili tayo kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Wait, kahit hindi natin siya nakikita, sabi nga niya, mapalad ang mga taong sumusunod sa akin. Nakikinig, naniniwala kahit hindi ako nakikita. Siyempre, spiritually, naranasan natin siya, di ba? Naiintindihan natin sa pamamagitan ng kanyang mga utos, ang Bible at mga gathering na katulad nito. Compared doon sa mga gathering lang natin sa labas na hindi na, alam naman natin na sabihin natin, kilala natin si Jesus Christ. Di ba? Pero hindi naman tayo sumusunod. Next. Kaya pag nasa labas tayo, Light? Ay, si ano? Sino yun? Ah. okay. Bye. Ang konkretong pagbabago ang maaari natin gawin upang patunayan ang sa ating tahanan. Yan. Ang konkreto natin ay kailangan is, dahil sinasabi sa amin ni Ignite, ay baka pagod pa. Family devotion na tayo. Amen. No? May kakain pa. Pray na yan. Yan. Siyempre, talagang routine na yun. Araw-araw na routine. Siyempre, pinagpili. Ang number na yan? 5 pa? 5 pa. O medyo bilisan natin ha. Kasi Ano ang nakakahadlang sa ating no explanation na lang. Paano nakasulat yan? pagod, kasalanan, fortune. Yun. Nakakanda. Yun din ulit. Tulad ng sinabi ng mga nauna. 7. 7 na pala. No? Anong spiritual habit ang ating Yan. kasi bilang Tom. pamilya upang manatili kay Kristo? Yan, syempre, araw-araw natin gagawin spiritually na usapan kasi katawan ng tao natin. Katawan lupa natin, nakapagod. Syempre, ang mindset natin, lalaban ng spirit o pag-aalala natin sa kanya para paglabanan. Sabi nga niya, kailangan natin maging matiisin. No? At pagsumikapan, ibig sabihin, para tayo kasama tayo sa training. Training ng mga kung ano ba yan. Syempre, training din tayo ng spiritual battle naman. Yan. Okay, number 7 yun, di ba? Okay, palakpakan natin yan. The Go Home Family. Oh, next. Last. Ay, sino ba? Kami pala last na. Another Go Home Family. Go, go, go. Raymond, go home. Sunod na si Abo. Ganito ha. Ano na lang. Direct to the point. No explanation. Summarize. Ayan po sabi, so, ano ako lugar ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So, ito. Yung puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip yung nakikita rin tayo kahit na yung tayo sa mga sa buhay natin, siyempre, marami tayong pagsubok. Siyempre, may problema sa natin kaya, alala tayo kung may faith na hindi maparap sa ito. Amen. Number 2. So, ano ang ibig sabihin ng manatili sa pag-ibig ng Kristo? Pananatili sa relasyon para kay Kristo rin sabihin ng mga utos na lalo na yung mga pag-ibig sa kapwa. Siyempre, kaya ako kaya mga tao na kaya ang babuhay. So, tatanggalin yung mga Sandali dito eh. Tayo ang relasyon sa kapwa. Marami po sa paligid. Siyempre, minsan yung gusto kasama ko o yung tao, yung nakakisip sa parang hila. Yung weakness na yun, yung gagawin pinapawin para hindi tayo puri magpasalamat sa iba. Amen. Number 3. Number 3, ano ang mga bagay na madalas kinukuha ng buong puso mo o oras natin kaysa Kanya? Yung ambisyon o yung pangarap, nagpo-focus sa mga bagay na sa mga gusto mong gawin o kung meron iba, siyempre yung
may nakapag ka, papunayan mo sa buhay mo, ayaw mo magkita na sa uli. Oh. Number 4. Ang bilis ah. Number 4, paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nananatili kay Kristo o panandalian lamang ang ating pananampalataya? Good. Marami kasi paano na ako kasi parang hindi na siguro na kayo pananampalataya sa Panginoon. Pero kahit anong distraction, kasi bibigyan ko ng pagsubok sa buhay. Yung pagsubok na yun, minsan gagawin ang muna niya. Bago na kayo kasi. Kaya pagsubok mo ka, paano nga? Kasi hindi ka nagpatuloy. Pero yung rin niya para sa'yo, hindi ka pakikipin sa Ayaw. Anong konkretong pagbabago ang maaari natin gawin upang mas unahin si Jesus sa ating tahanan? Number 1, yung ano yung isa yung pag-uusap yung family devotion, yung mga gano'n. Kahit hindi naman sa bahay, may kaya pa. Number 6, ano ang nakakahadlang sa atin sa na manatili kay Kristo? Pagod, kasalanan, distraction. Yung kasalanan, nandiyan. Yung distraction, nandiyan din yan. Katulad ng mga tropa, story, mga bisyo. Ngunit pero kung may pagbubulong sa'yo, ano ba talaga mas mahalaga yung Masahin mo pa. gawain mo talaga o yung kasi isipin ko ano hindi kayo magagawa mo. Kung dito ba pupunta, may mapapalaga ako. Kung sarayan mo kayo na ito, uunahin mo yung Panginoon. Sabihin mo na lang yung verse. Huwag mo nang basahin. Sabihin. Ilan ba? Isa lang? So, And nagtagpo last. po sa 7 yung pagod na syempre bilang ministry na parang minsan magsabi, may isip natin na nakakapagod na ang daming gawain sa church. Pero kung iisipin natin yung patuloy na kabutihan ng Panginoon sa atin na kumikili siya sa atin at alam natin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga lang yung sinasabi ni Pastor na pag enjoy natin yung ministry na meron tayo, hindi natin mararamdaman yung pagod. Maramdaman man natin sa dali lang kung sakali ba yan. Tapos na nagawain, o pagod tayo. Pero pag inaatang ko yung bukasan, bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan para sa kanyang gawain. So, sa number 7, anong spiritual habit ang ating palalakasin bilang pamilya upang manatili kay Kristo? So, para sa akin yung prayer, tapos communication sa God. Kaya, siyempre, may thousand, may paring buwan. Wow. Okay, palakpakan ang Raymond Goho family. And aming family naman, ang aming spokesperson, si Abugol. Ayun. Baka gusto mo samahan, Ben. Ay, hindi ko pala gumawa. Ano po kasi kami, tissue paper ng papel. Ayun, ito yung napag-discussion na namin at sa number 1 is yung kahulugan ng Matthew 22 verse 27. Sabi dito, worship Him genuinely, sincerely, and wholeheartedly. Dahil yun na yung hinahanap ng Panginoon at yun yung gusto ng Diyos sa atin is yung genuine and sincere heart. And no grudges, and no ifs and buts, no walang rason at walang pahintulot galing sa atin. At 100% focus on worshiping Him. At number 2, ano ang ibig sabihin ng mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Sabi dito is, even the world fails you, worship Him. Because the world fails you, Jesus never fails you, so worship Him. So, pangalawa is, even when you don't feel like it, worship Him. Because Jesus feels you and may sympathies para sa atin. Pangatlo is, even all the things are in your favor, worship Him. Because ginawa tayo ng Diyos upang purihin at bigyan siya ng kalahatian. Pero yun nga, na nangyari kasalanan at naiwalay tayo. Pero patuloy tayo magpasalamat sa kagandahang loob ng Diyos na pumagitan sa atin si Yesu Cristo upang papalapit tayo sa Ama. Ayun yun. Number 2,
Ano ang mga bagay na madalas kumukuha ng buong puso? Ayun nga, gaya sa mga bawat sagot natin is yung work, trabaho, businesses, negosyo, technology, yung mga social media, and yung sa estudyante, yung studies talaga. At number 4, paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nananatili kay Kristo o panandalingan lamang sa ating pananampalataya? Ayun nga, until now we are in God's service and God's presence and God's mandate individually and as a family. Kaya ang sikreto talaga dito is talagang hindi na sikreto. Number 1 pa lang, sinabi na is worship Him wholeheartedly. Ibigay natin mula sa puso at mula sa isip. And number 5, anong konkretong pagbabago ang maaari natin gawin upang unahin si Jesus? Ayun nga, is yung consistent and constant personal and constant family devotion. And number 6, ano nakakahadlang sa atin na manatili kay Kristo? Sagot namin is we choose wrong priorities sometimes. Kaya hindi natin hindi natin nauuna si Lord sa ating mga desisyon, sa ating mga relationship towards Him. Last is, anong spiritual habit ang ating palalakasin bilang pamilya upang manatili kay Kristo? Ayun pa rin is yung personal and family devotion and prayer. Yun lang. Amen. Oh, amen. Thank you. Last but not the least. Meron mo ba? Oh, the Ludubese family. Ale, at malulobot na cellphone ko. Wala bang ano ba eh? Tawag ito? Power bank? Wala na. Malulobot to. Paano charger ko? Sabot mo ba? Ikaw na lang, be. Oo, sagot na lang. Oo. Huwag na lang sagot. Sagot na lang. Okay na, sagot na. Number 7 na tayo. 7. 7 agad? Lapit mo nga. Oy. Ayan, so 1. Kausap pa? Hello. Yan. Taos sa puso at isipan ng ating pagsamba sa ating ipagkatiwala ang lahat-lahat na sa bawat pagsubok na ating naranasan ay hindi tayo kabayaan natin, Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Napakabuti at tapat siya sa atin dahil kung hindi tayo mananatili sa pag-ibig ng Panginoon ay sa bawat pagsubok ay hindi natin makakayanan ang lahat kapag wala tayong Kristo sa ating buhay. Yan, sa number 3, yan, sa work, talagang minsan ay hadlang, pero tapat ang Panginoon lagi sa atin na dapat ibalik lahat na pinagawa niya sa atin. Salamat na rin sa ating Panginoon. Sa pagsunod na utos ng Panginoon at number 4, mga gawain spiritual at pananalangin ang pinaka-una natin dapat gawin sa ating buhay, sa bawat oras at sa bawat araw na pinagkalog niya sa atin. Dapat unahin natin siya sa bawat panalangin natin sa Kanya. Number 5, hindi dapat mawala ng panalangin talaga. Siyang unahin na sa bawat ginagawa natin. Ayun. Number 6, sa work ko, minsan gabi na nakaka-uwi. Pero, hindi pa rin handlang yan kasi salamat at
Ay, hindi ako nakapag-prayer meeting, pero salamat sa FB Live. Kahit nasa biyahe ako ano ng Panginoon na, ayan, lalong lumalakas at tumitibay sa panalangin na ng bawat isa sa ating magkakapatid sa Panginoon. Number 7, ang una po ay ang panalangin, patuloy na ating Panginoon ang lagi siyang buhay. Through family devotion, minsan kasi talagang bilang mag-asawa kami, dalawa, minsan nawala talaga yung family devotion. Pero sa pagkain, talagang pipray muna kami. Siyang pinapasalamatan ng Panginoon sa blessing na pinakakalabas. Ayun. Nagiging matatag kami mag-asawa. Thank you po. Okay. Final challenge, mga kapatid, salamat sa inyo. Salamat sa Panginoon, of course. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang ginagawa, ito ay isna sa buhay. Kaya mahalin natin si Jesus ang buong puso, manatili sa Kanya, araw-araw, even tuwing Sunday or her meeting, at hayaan ang kanyang pag-ibig na magbunga ng kagalakan at pagbabago sa ating pamilya. Kaya Panginoon, wala natin, sabay-sabay tayo. Nakapasok yung buha. Ready? Go! Panginoon, kanimo sa aming mga puso ang tunay na pagsamba. Isang pusong umiibig, nananabili, at nagmumunga kay Kristo. Amen? So, praise be to God. And let's pray. Thank you, Lord, sa mga sharing, sa mga lessons, sa mga learnings, na dinig, natutunan, nakita, na sa buhay namin ito. At the God of peace be with us all the way through our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. It's time to eat. Dahil diabetic. Bulaga. Gutom na. Bulaga. Sige. Ano ba? Meron siya tayo. Control this afternoon. Free time. Kami-kami. Kailan balik? Kita-kita mamaya. Devotion sa evening. Okay? So, sa evening, after dinner. Ano ba after dinner natin? Ano ba after dinner natin? 7? 7! Okay, 8 p.m. Tayo sa ating devotion. Praise and worship. Okay, guys, ito. Asa pa kayo talaga? Thank you po sa mga nag-watch. God bless you all.